Welcome to the Word of God, Sower International Ministries Incorporated. It is Christ-centered and Holy Spirit-empowered ministry, teaching the Word of God in the power of the Holy Spirit. Today, our lesson is, Today, can Jesus still forgive your sins? To answer this question, let us study what the Bible says. Jesus forgives and heals a paralyzed man. It is found in Luke chapter 5, verse 17 to 26. One day, Jesus was teaching, and Pharisees and teachers of the law were sitting there. They had come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Some men carrying a paralyzed man on a mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus. Verse 19, when they could not find a way to do this because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd, right in front of Jesus. Verse 20, when Jesus saw their faith, he said, "Friends, your sins are forgiven." The Pharisees and the teachers of the law began thinking to themselves, "Who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone?" Jesus knew what they were thinking and asked, "Why are you thinking these things in your heart? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up and walk'? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." So he said to the paralyzed man, "I tell you, get up, take your mat, and go home." Immediately, he stood up in front of them, took what he had been lying on, and went home praising God. Everyone was amazed and gave praise to God. They were filled with awe and said, "We have seen remarkable things today." Summary. In this story, we can find Jesus forgives sins. On that day, Jesus was teaching. Pharisees and teachers of the law were sitting there listening to the teaching of Jesus Christ. On that day, the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Some men came carrying a paralyzed man on a mat, tried to bring him to Jesus, but could not bring the paralyzed man in front of Jesus because there was so much crowd in the house. Because the man had so much faith in Jesus,
their solution is to go up in the rooftop, then tear the roof and make a hole. Then men lowered the paralyzed man in front of Jesus. When Jesus saw their faith, Jesus said, "Friend, your sins are forgiven." So the Pharisees and the teacher of the law began thinking in their minds and said to themselves, "Who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone?" What is the meaning of blasphemy? The meaning is to act. The meaning is the act of insulting or showing contempt or lack of reverence for God. The act of claiming the attributes of a deity of God. That is the reason why the Pharisees said to themselves, "Who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone?" The Pharisees and teachers of the law do not know the real Jesus Christ. But we know the real Jesus Christ. Jesus Christ is true God, at the same time true human being. In verse 22 says, Jesus knew what they were thinking. Why? Why Jesus knows their thinking? Because Jesus Christ is true God. Jesus Christ is omniscient. Jesus knows what you are thinking. So Jesus said, "Why are you thinking these things in your heart?" So Jesus asked them a question. Which is easier, to say your sins are forgiven, or to say get up and walk? Then Jesus said, "But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." So he said to the paralyzed man, "I tell you, get up, take your mat, and go home." Again, why Jesus called himself the Son of Man? The answer is because Jesus Christ has two natures. He is God, at the same time human being. So Jesus said to the paralyzed man, "I tell you, get up, take your mat, and go home." Immediately, the paralyzed man stood up in front of them, took what he had been lying on, and went home praising God. There are two things that happened to the paralyzed man. One, Jesus forgave the sins of the paralyzed man. Two, Jesus healed the paralyzed man physically. The paralyzed man was a sinner, and his sins were forgiven by Jesus. Then he was healed physically.
he was able to get up by himself, then carried his own bed and went home praising God. To answer this question, today, can Jesus still forgive your sins? Jesus Christ is immutable, meaning Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. According to Hebrews 13:8, Jesus Christ never changes. Also, in 1 John 1:9, it says, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Therefore, the answer is yes. Today, Jesus Christ can forgive your sins if you confess your sins to Jesus Christ. Let us pray. Jesus, I present myself at this moment a sinner. I recognize that I am a sinner. I have sinned against you, Jesus. I truly repent for all my sins that I have committed against you, Jesus, from the beginning of my young life until now. I am sorry for my iniquities, my wickedness, my immoral nature, my unfair behaviors, my evil thoughts, my transgressions against your divine law. O God, have mercy on me and forgive all my sins. Cleanse me, purify me deep inside, O God. By faith, I accept you, Jesus, as my Lord and Savior. I believe that you died for my sins on the cross, that you were buried and rose again to life on the third day according to the scriptures. Jesus, I thank you for forgiving my sins. I thank you for purifying me from all unrighteousness. Jesus, I love you. From now on, lead my life to holiness and righteousness. Guide me and protect me from sinning against you, Jesus. I all ask this in your most gracious name. Amen. Sa Tagalog, ngayon ay maaari pa bang patawarin ni Jesus ang inyong mga kasalanan? Para masagot ang tanong na ito, pag-aralan natin ang sinasabi ng Biblia. Si Jesus ay nagpatawad at pinagaling ang isang lalaking lumpo. Ito ay makikita sa Luke chapter 5 verse 17 to 26. Isang araw, habang siya'y
nagtuturo, may nakaupong mga paraiso at ang mga guro ng kautusan na nagmula sa bawat nayon ng Galilea, Judea at Jerusalem. At ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa kanya upang magpagaling. At may dumating na mga lalaking may dalang isang lalaking lumpo na nasa isang higaan at sinikap nilang maipasok ang lumpo sa bahay at mailagay sa harap ni Jesus. Sa verse 19, subalit dahil wala silang makitang daan dahil sa dami ng tao, umakyat sila sa bubungan ng bahay at ibinaba siya pati ang kanyang higaan mula sa binutas nilang bubungan sa gawing gitna sa harapan ni Jesus. Nang makita niya ang kanilang pananampalataya, ay sinabi niya, "Lalaki, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Ang mga eskriba at mga paraiso ay nagsimulang magtanong, sino ba ito na nagsasalita ng mga kalapastangan? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos lamang? Verse 22. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip at sinabi sa kanila, "Bakit ninyo ito pinag-aalinlangan sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan, o ang sabihing, tumindig ka at lumakad?" Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may autoridad sa ibabaw ng lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya ito sa lumpo, "Sinasabi ko sa iyo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo." Verse 25. Kaagad siyang tumindig sa harapan nila, binuhat ang kanyang higaan at umuwi sa kanyang bahay na niluluwalhati ang Diyos. Labis na namangha ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos. Napuno sila ng takot na nagsasabi, nakakita kami ngayon ng mga bagay na kataka-taka. Summary. Sa kwentong ito, makikita natin si Jesus na nagpapatawad ng mga kasalanan. Noong araw na nagtuturo ni si Jesus sa mga paraiso at ang mga guro ng batas, ay nakupo roon na nakikinig sa turo ni Jesus. Sa araw na yon, ang kapangyarihan ng Panginoon ay kasama ni Jesus upang pagalingin
ang mga may sakit. May mga dumating na lalaki, may bitbit na paralitikong lalaki sa isang banig na sinusubukang dalhin siya kay Jesus. Ngunit hindi nila madala ang paralitiko sa harap ni Jesus dahil napakaraming tao sa bahay. Dahil ang laki ng pananampalataya ng mga lalaki kay Jesus, may solusyon ay umakyat sa rooftop tapos punitin ang bubong gumawa ng butas tapos ibinaba ang mga lalaki sa paralisadong lalaki sa harap ni Jesus. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi ni Jesus, "Kaibigan, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Kaya ang mga Pariseo at ang guro ng batas ay nagsimulang mag-isip sa kanilang isipan at sinabi sa kanilang ang kanilang sarili, "Sino ang taong ito na nagsasabi ng kalapastangan? Sino ang makapagpapatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lamang?" Ano ang kahulugan ng kalapastangan? Ang kahulugan ay ang pagkilos ng pag-iinsulto o pagpapakita ng pahamak o kawalaan ng paggalang sa Diyos. Ang pagkilos ng pag-angkin sa mga kataingan ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng mga Pariseo sa kanilang sarili, "Sino ang taong ito na nagsasalita ng kalapastangan? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang?" Hindi nila kilala ang mga Pariseo at ang mga guro ng batas ang tunay na Jesus Christ. Ngunit kilala natin ang tunay na si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay tunay na Diyos at parehong tunay na tao. Gaya sa verse 22, alam ni Jesus kung ano ang iniisip nila. Bakit alam ni Jesus ang kanilang iniisip? Dahil si Jesus Christ ay tunay na Diyos. Si Jesus Christ ay omniscient. Alam ni Jesus kung ano ang iniisip mo. Kaya sinabi ni Jesus, "Bakit ninyo iniisip ang mga bagay na ito sa iyong mga puso?" Kaya nagtanong si Jesus sa kanila, alin ang mas madali ang sabihin, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad, o sabihin, tumayo ka at lumakad? Pagkatapos ay sinabi ni Jesus,
Ngunit nais kong malaman ninyo na ang anak ng tao ay may atoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Kaya sinabi niya sa paralitiko, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Muli, bakit tinawag ni Jesus ang kanyang sarili na anak ng tao? Ang sagot ay dahil si Jesus Christ ay may dalawang kalikasan. Siya ay tunay na Diyos at siya ay tunay na tao. Kaya sinabi ni Jesus sa paralitiko, sinabi ko sa iyo, bumangon ka, dalhin mo ang iyong hinigaan at umuwi ka. Agad na tumayo ang paralitiko sa harap nila. Kinuha ang kanyang hinihigaan at umuwi na nagpupuri ng Diyos. Dalawang bagay ang nangyari sa paralitiko. Una, number 1, pinatawad ni Jesus ang mga kasalanan ng lalaking paralitiko. Pangalawa, pinagaling ni Jesus ang paralitiko sa pisikal. Ang paralitiko ay isang makasalanan at ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad ni Jesus. Pagkatapos ay gumaling siya ng pisikal. Kaya niyang bumangon mag-isa sa kabinuhat ang sariling niyang hinigaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Para masagot ang mga tanong na ito, ngayon ay maaari pa bang patawarin ni Jesus ang iyong mga kasalanan? Si Jesus Christ ay hindi nagbabago. Ibig sabihin, si Jesus Christ ay siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ayon sa Hebrews 13:8, si Jesus Christ ay hindi nagbabago. At sinasabi rin sa 1 John 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y ilinisin ang lahat ng kalikuan. Sa makatuwid, ang sagot ay oo. Ngayon ay magpapatawad ni Jesus Christ ang iyong mga kasalanan kung ipagtatapat mo ang iyong mga kasalanan kay Jesus Christ. Pagkatapos, lilinisin ka sa lahat ng kalikuan. Magdasal na tayo. Jesus, ipinakikita ko ang aking sarili sa sandaling ito bilang isang makasalanan. Kinikilala ko na ako ay isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo, Jesus. Kaya nga, ako ay tunay na nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan.
na aking nagawa laban sa iyo, Jesus, simula sa aking kabataan hanggang ngayon. Ikinalulungkot ko ang aking mga kasamaan, ang aking immoral na kalikasan, ang aking hindi patas na pag-uugali, ang aking masasamang isip, ang aking mga balabag sa iyong banal na batas. Marami akong nasabi na hindi totoo. O Jesus, maawa ka sa akin at patawarin mo ako ang lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ako, Panginoong Diyos. Sa pananampalataya, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan sa krus, na ikaw ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Jesus, salamat ang pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Nagpapasalamat ako sa iyong paglilinis mula sa lahat ng kasalanan. Jesus, mahal kita. Mula ngayon ay akayin mo ang aking buhay sa kabutihan at katuwiran. Panutbayan mo ako at protektahan mo mula sa pagkakasala sa iyo, Jesus. Hinihiling ko ito sa lahat ng iyong pinakamagiliw na pangalan mo. Amen. I thank you again for watching this lesson. If you like this kind of lesson, send the YouTube link to your friends and relatives so that they will know who is the real Jesus Christ. Thank you and God bless you.